Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong likod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong likod, mag-umpisa na po tayo at komentuhan po natin ang pahayag po ni Miss Cathy Binag para po sa ating mga kasundaluhan o sa ating mga men in uniforms, mga katambay. Dahil nga po yung katarungan po ay hindi na po natin makantam, hindi na po natin makamit hanggang sila'y nananatiling tulog, bulag, pipi at bingi sa nangyayari pong systematic sindikatong korupsyon at ginagamit pa ang bendalo, break the law, di umano. Pakinggan na po natin ang pahayag po at mensahe ni Miss Cathy Binag na napakarami rin pong hawak na ebidensya na nasa USB. Umpisahan na po natin. Assalamualaikum, magandang umaga sa inyong lahat. Isang bukas na liham para sa mga tagapagtanggol ng bayan. Saan nakasandig ang inyong panunumpa? Sa ating mga retired, active at mga bagong sibol na men in uniform, sumasa inyo ang aking paggalang. Kayo ang aming buhay, ang aming sandigan sa oras ng panganib, at ang simbolo ng disiplina sa ating lipunan. Ngunit ngayon, naharap ang ating bansa sa isang mas matinding kalaban. Hindi bala o banyagang mananakop, kundi ang katiwaliang lumalaman sa integridad ng ating sistema. Sa ating mga retiradong opisyal at kasundaluhan or men in uniform na tumayo at nanindigan upang magsalita tungkol sa katiwalian at kahit retirado na ay muling sinalang kanilang buhay, nakakapanghina ng loob na makita ang inyong hanay. Mga taong nag-alay ng buhay at kabataan para sa ating kalayaan, na ngayon ay binababoy at kinigipit ng iilang opisyal ng gobyerno at iilang personalidad na nakalinya sa makakaliwa at may personal na mga interes lamang. Masakit isipin na matapos ang inyong tapat na serbisyo, kayo ay tratratuhing kaaway dahil lamang sa paninindigan sa katotohanan at pagtanggi sa pansariling interes ng mga nasa kapangyarihan. Sa ating mga aktibong kasunduluhan at pulisya, nananawagan po ako sa inyo. Protektahan ninyo po naman ang inyong mga kapwa sundalo. Huwag ninyong hayaang mapag-isa ang mga kasamahan ninyong naglalakas loob na tumayo bilang saksi sa katiwalian. Ang pagpili sa kung ano ang tama hindi dapat maging mitsa ng inyong pagkawatak-watak. Ang inyong sinumpaang tungkulin ay para sa sambayanang Pilipino. Hindi sa iilang tao o politiko na nais lamang kayong gamiting proteksyon sa kanilang mga kasalanan. Sa ating mga bagong pasok at kabataang nasa serbisyo, kayo ang kinabukasan ng ating hukbo. Huwag ninyong hayaang lamunin ng bulok na sistema ang inyong mga mithiin. Ang tunay na disiplina ay ang pagsunod sa batas. Ngunit ang tunay na katapangan ay ang pagtanggi sa maling utos. Huwag kayong magbulag-bulagan. Ang inyong dangal ay hindi nabibili ng ranggo o pera. Ito ay iniingatan sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa bayan hanggang sa huling patak ng inyong pawis. Simple lang po ang aming panawagan. Panatilihin po ninyo ang inyong integridad. Huwag ayaahang madungisan ang inyong uniforme ng pakikipagsabuatan sa mga tiwali. Tumayo po kayo para sa katotohanan. Ang bayan ay nakasubaybay at umaasa na kayo ang magiging huling depensa laban sa mapang-abuso sa kapangyarihan. Magkaisa po kayo laban sa katiwalian. Huwag hayaang maging basura ang sakripisyo ng mga nauna sa inyo dahil lamang sa kapritsyo ng iilang sakim. Ito lang po ang aking munting dasal para sa inyo. Naway gabayan kayo ng poong may kapal. Naway manatiling matatag ang inyong loob at malinis ang inyong konsensya. Hindi kayo nag-iisa sa laban na ito. Kasama ninyo ang sambayanang Pilipino na nagnanais ng isang bansang may katarungan at dangal. Para po sa bayan, ipagtanggol natin ang katotohanan.
integridad ho ninyo ang inyong panindigan base sa inyong sinumpaang tungkulin. Please support our troops and please protect the witnesses. Ako po si Cathy Binag, para sa bayan, naninindigan laban sa katiwalaan. Shukran. God bless. Yan po mga kabayan, si Miss Cathy Binag, na alam naman po natin, Sinasabi natin, alam di ba? naman po natin na may hawak po ito na ebidensya na ayaw po nila na tutukan at imbestigahan dahil pinagtatakpan po nila ang kanilang amo dahil ayaw po nilang mawala sa kapangyarihan dahil lang lahat ng pakinabang ay mawawala rin sa kanila. Hindi po ba? Ibalik tanaw po natin mga kabayan bago po natin komentuhan yung ibinasura po nilang impeachment kay Bongit na tinatawag na bangag. Napakarami po ebidensya na pinirisinta. Kasama po dyan si Miss Cathy Binag, sila Atty. Topacio, ang kanila pong grupo. Isang maletang ebidensya pero binasura lang po ng House of Representatives dahil po dun nga po sa systematic sindikatong sabwatan sila. Hindi po ba? Ito po, ibalik tanaw po natin yung hawak po ni Cathy Binag na mga USB. Plus, ito pa. Meron pa. Aaron. Okay. 1, 2, 3. Wait lang. Okay. Wait lang. Ngalay na ako, nakatiad ako eh. Nagangalay din yung sa ako ko ito. Okay. Thank you. Nakita niyo po mga tambay, yung pinirisinta po ni Cathy Binag doon po sa House of Representatives na binasura lang po ng mga congressman, isang damukal po na USB. Dahil nga po doon lang po ilalabas at mapapalabas dahil ayaw po nila yang ipalabas. Wala pong nagkaka-interest po dyan na imbestigahan yan yung USB na hawak ni Cathy Binag. Pati po NBI, wala pong interes. DOJ, wala rin interes. DILG, wala rin interes. PNP, wala rin interes. Pati po AFP, wala rin interes. Lalo-lalo ang Malacanang, walang interes. At kailangan po yan tabunan ng tabunan. At nang makalimutan yung USB ni Cathy Binag. Kaya nga po dinala niya lahat sa Kongreso, isinama niya sa impeachment. Dahil isa po yan impeachable. Pagka po ang isang presidente ay gumagamit ng pulburon. Hindi po ba impeachable po yan? Kaya nga lang, nagkaroon po kasi ng sabwatan para po hindi makapasok ang kanilang impeachment sa House of Representatives. Ni-reject na. Ibinasura na. Hindi po ba? Ganyan. Inano lang po natin kung ano pong klase si Cathy Binag. Si Cathy Binag po ay may karapatang magsalita bilang mamamayan dahil po nakikita niya po at alam niya at meron po siyang ebidensya na talaga ang gobyernong ito sa panahon natin nung makabalik po sila ay talaga pong hindi magbibigay ng magandang serbisyo sa milyong-milyon, mahigit 100 milyong Pilipino. Dahil ano po ang binigay sa atin ng mga taong ito? Mga kabayan, puro korupsyon. Systematic na korupsyon. Mahigit 3 taong korupsyon. Grabe pang gumamit ng batas. Bend the law. Break the law. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi po ni Cathy Binag, isang damukal na po ang patotoo. Isang damukal na po ang ebidensya. Pero ang ating mga men in uniforms, mga general, hindi po ba? Ayaw pong manindigan para sa tama. Katulad po ngayon,
Naglalabasan na po ang ating mga sundalo, ang mga soldiers, ang mga ex-marine. Katulad po ni Gutesa na tinatago pa raw nila. Pero ito 18 na hindi po makakuha ng proteksyon sa ating mga men in uniform. Kaya po nakakalungkot. Hindi lang po si Kati Binag ang nalulungkot. Pati po tayong lahat, katulad ko po, mga kabayan, katulad ko po, nasaan na po ang dignidad, prinsipyo ng ating mga men in uniform na pinag-aral po ng ating buwis. Dugot pawis po natin ang puhunan para sila'y makapag-aral at sinasabing sila'y maglilingkod sa taong bayan. Pero ang nakikita po ni Kati Binag at nakikita rin po natin, ang paglilingkod po nila ay ilan-ilang mga politiko na may pangsariling interes na nagagamit pa sila. Hindi po ba? At syempre po, yung Malacanang, grabe. Grabe po ang proteksyon nila umano sa Malacanang. Itong mga men in uniform, lahat na po ng kawalangian, kademonyohan, pagiging salot at taksil sa bayan, di umano, ay nasa kanila ng lahat. Pero, nananatili pong ang tiwala ng ating mga men in uniform general sa kanila. Hindi naman po natin masisisi, Kati Binag. Yung sinabi po ng ating mga Marines, mga ex-Marine at soldiers, na pati silang lahat ay nakikinabang. Iba po kasi ang pera, lalong-lalo po kung ay tatapal sa iyo ay bilyon at daan-daang milyon ang itatapal sa kanila. Kaya po nananatili po silang tahimik, bulag, pipi at bingi. At ang nakakalungkot lang po, pati po ang kanilang kabaro ay kaya nilang tanggapin at kaya nilang ipagkalulo. Kaya nilang hudasin ang kanilang kabaro dahil lang din po yata sa pakinabang. Kawawang mga Marines, yung mga nagsasabi ng katotohanan, walang makuhang suporta sa mga kabaro nila. Mas sinusuportahan pa ng mga kabaro nila yung mga politikong magnanakaw, di umano. Nawalan na po ng dignidad at prinsipyo ang mga men in uniform yata natin. Hindi kaya? Samantalang no kay Erap, issue lang ng weteng ang pinagsimulan. Issue lang ng weteng. Natanggal na sa serbisyo dahil daw po bawal at korap daw o korupsyon. Samantala ngayon, napakaraming issue. Pagnanakaw. Pagtataksil sa bayan. Pagpapatapon sa isang Pilipino, dating Pangulo, na hindi nabigyan ng due process. Diba? Isang damukal na issue ng pagnanakaw sa gobyerno. Hindi po ba? Lahat na halos. At may issue pa na gumagamit ng pulburon. Mismo si Kati Binag ang nagpatotoo. Nasa USB niya na ayaw nilang buksan ang USB ni Kati Binag. Saan pa patutungo ating bansa? Ano pa ang mangyayari sa susunod na henerasyon? Mga kababayan, ganito ba ang mangyayari sa ating bansa? Talamak na talamak ang korupsyon, pulburon, krimen. Ang nanunungkulan mismo ay gumagamit ng pulburon. Pero ang ating mga men in uniform, baliwala lang sa kanila. Isang damukal na issue ng pagnanakaw, okay lang sa kanila. May issue ng pulburon, okay lang sa kanila. Binabastos ang ating soberenya, ang ating sovereignty, okay lang sa kanila. Tulog pa rin sila. Mga kababayan, ibang klase po. Ibang klase na po ngayon, sa panahon po ngayon, ang mga pinag-aral natin na mga naging general, nagkaroon ng mga estrelya sa balikat. Iba na. Sila pala'y nag-aral, mga kababayan, hindi pala para maglingkod ang karamihan sa kanila. Para lang pala yumaman. Yumaman ng yumaman.
galing sa ating mga buwis. Ganun pala, mga kababayan. At ano pa kaya ang aasahan natin? Kaya nga po, hindi naman po tayo nawawala ng pag-asa. Dahil nga po mga kababayan, ang kasamaan naman po ay hindi naman po yan pangmatagalan. Lilipas at lilipas din po ang mga kawalangyaan ng mga demonyong yan. Umano. At syempre, katulad po niyan, meron pong nanindigan. Meron pong nanindigan ng mga soldiers at mga ex-marine. Umaasa po tayo na mas marami at dadami pa ng dadami ang maninindigan para sa tama, para sa bayan, para sa mga Pilipino na tayo po inapi, inagrabyado at pinagnanakawan pa ng mga demonyong yan. Di umano. Mga kababayan, sana po marami pa manindigan. Umaasa po tayo na mas marami pang lumabas at talagang manindigan na ang gobyerno ngayon ay napakaraming ginawang kasalanan sa bansa at sa taong bayan. At mabuhay ka po, Kati Binag, at kaisa po ang inyong lingkod, si Kamanong, at umaasa po't nagdarasal sa lalong mabilis, mga kabayan, ay mas marami pa ang makiisa dito po sa ating mga soldiers at sa mga ex-marine. At hindi naman po lahat ay pare-parehas sila ng prinsipyo dyan. Yung prinsipyo para sa pera. Marami pa naman tayo dyan mga soldiers at mga men in uniform na may prinsipyo. May prinsipyo para sa bansa at naglilingkod para sa mga Pilipino. Hindi po para sa mga politiko at para sa pera-pera lang. Hindi po ba? At sana dumating din po ang panahon, mga kabayan, ito pong mga hawak na ebidensya na USB ni Kati Binag, mga kabayan, ay ito po'y mabigyan ng pansin. Hindi po tayo aasa sa ngayon. Hindi po tayo aasa na mabuksan po ngayon yan. Ang pag-asa lang po natin dalangin na yan po ay mabuksan at lahat po na ebidensya ay mabuksan sa panahon po na makabalik loobin ang isang Duterte sa Malacanang na mismo ang Vice President ang nagsabi, hindi po pwede na walang managot sa lahat ng ginawa nilang kawalangyaan sa ating bansa. At isama po natin sa ating mga dasal na magtagumpay po ang kabutihan at syempre po magabayan ang ating mga men in uniform, ang ating mga soldiers, lalo-lalo po ang ating mga men in uniform soldiers at syempre po ang mga tumayo at nanindigan para sa tama, ang ating mga ex-marine. Isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po sila. Ganon din po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte. Ang ating dating Pangulong Duterte, madugtungan rin po ang kanyang buhay at kalakasan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At thank you rin po sa mga naagusto po ng ating Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribes. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po na inyong komento, sa inyo pong mga komento, like and share. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershaw ng Canada, ako si Pilam, si Annie Jo, excuse me po, si Gayat Siena, Balance Vision TV, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong, Gina Ray ng Solid Ides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po, mga kabayan, at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Excuse me po. Sinasamid lang po. Ingat-ingat po tayo, mga kabayan. God bless po sa atin lahat. God bless po sa inyo. Paalam. Bye-bye.